Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ay ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayo mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na ginawa nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo, na ang Espiritu Santo ang siyang gabay natin. Siya nag-aakay sa atin para makilala ang Diyos. Sabi nga ho, hindi tayo makakatawag sa Diyos kung hindi dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. Siya nakalakbay natin, siya na nag-aakay sa atin para mas makilala natin si Jesus Nazareno. Pero ang Espiritu Santo din ay kalakbay natin. Kasama natin. At sa panahon ng pagsubok, nariyan ng Espiritu Santo para bigyan tayo ng lakas ng loob. At para wag natin malimutan na si Jesus ay kasama din natin. Lalo na sa mga panahon ng pagsubok, sa panahon ng pag-uusig. Inuusig ka dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Pinagtatawanan ka, sasabihin, bakit ka pa magsisimba? Bakit ka pa pupunta ng Quiapo? Huwag ka nang pumunta ron. Pero dahil mas matindi sa iyo ang pagmamahal ng Diyos, sige, tuloy lang. Tuloy ka sa iyong debosyon. Nagpapatuloy ka sa iyong pagsisikap na sundin ang aral at turo ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus kung uusigin ka dahil sa pananampalataya mo, paalala na niya, siya'y inusig din ng mundo. Kaya maganda, parang disclaimer yan sa pagsunod natin kay Jesus, na kung paano siya inusig ng mundo, ganun din na mararanasan ng mga sumusunod sa Kanya. Bakit? Dahil ang iba ay hindi nakilala ang Kanyang aral at turo. Hindi siya nakikilala o hindi siya kinikilala.
Kaya ang tao nagsusumikap sa pananampalataya sa Diyos, no? Minsan ang ating pananampalataya ay nais ibaba. Pero sabi ni Jesus, kung inusig ako ng mundo, gayon din uusigin nila kayo. At kanino tayo huhugot ng lakas para hindi tayo mapanghinaan, hindi tayo mawalan ng pag-asa? Kay Jesus mismo. Siya ang pinaguhugutan natin ng inspirasyon. Siya ang sinasaligan natin, lalo na sa mga oras at panahon na tayo'y mamaliitin dahil sa ating pananampalataya. Si Jesus ang pinaguhugutan. Si Jesus po ang sinasaligan. At yan ay posible dahil sa Espiritu Santo na siyang ating gabay. Kaya maganda rin sa atin, makita din natin sa ating unang pagbasa, sa paglalakbay ni Pablo, may mga paghihirap siyang dinaanan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ilang beses siyang pinahagupit, ilang beses siyang sinabihan, tumigil na siya, ilang beses na siyang pinakulong. Pero sa kabila noon, hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paanong si Lydia ay nakatanggap ng inspirasyon mula sa Diyos at nais tumulong kay Pablo na walang matitirhan. Kasi habang si Pablo ay ipat-lipat ng bayan, nakikita na lamang siya. At si Lydia ay inalok ang kanyang tahanan para habang nandoon si Pablo sa bayan nila, ay doon siya sa bahay ni Lydia titira. God provides for people who remain faithful to Him. God provides for people who remain strong in their faith. Kaya ang paanyaya din sa atin ng Panginoon. Sa panahon ng inuusig, minamaliit, pinagtatawanan. Sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa iyo. I will always provide for you. I will take care of you. Siguro yan po yung pag-asa natin bilang Kristiyano. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, yan lagi ang paalaala sa atin ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Huwag kang masyadong mag-overthink, sabi ni Lord. Huwag masyadong isipin yung kinabukasan. Don't worry too much. Si Lord ang bahala sa atin. At kaya nating isalig ang ating buhay kung lubos ang tiwala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Tayo masyadong mag-alala. Kahit sa panahon ng pagsubok at pag-uusig, kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen.